Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga kababalaghan, alamat at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong gabi, samahan niyo akong muling maglakbay sa isang lumang alamat mula sa Ilocos Norte. Isang lugar na bagamat tahimik at payapa tuwing araw, ay may tinatagong lihim kapag sumapit ang dilim. Isang kwento ng mahiwagang tunog na paulit-ulit na naririnig sa gilid ng isang ilog, mga tunog ng tambol at sigaw na tila ba galing sa isang daigdig na hindi para sa atin. Marami na ang nagtangkang tuklasin ang pinagmulan ng ingay. Ngunit walang sino mang nakakita o nakarating sa pinagmumulan nito. Ayon sa matatanda, ito raw ay babala mula sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga engkantong ayaw gambalain ng mga taong walang respeto sa gabi. Kaya't ngayong gabi, sisimulan na natin ang kwento. Kaya humanda na kayo mga ka-amazing, walang hanggang lakas ng tunog. Kwentong engkanto mula sa Ilocos Norte. Matahimik ang Baryo San Telmo sa Ilocos Norte tuwing araw. Pero sa pagdapo ng gabi, lalo na kapag walang buwan, may kakaibang bumabagabag sa mga taga roon. Sa tabi ng Ilog Bantay Daga, isang malawak ngunit mababaw na ilog na madalas dinaraanan ng mga magsasaka't mangingisda. Naririnig ang mga tunog ng tambol at malalalim na sigawan. Hindi ito basta-bastang ingay, kundi tila tugtog ng digmaan. Paulit-ulit nakabibingi at mapanghilakbot. Sa baryo, may magkakaibigang kabataan na madalas magtagpo sa tapat ng lumang kapilya. Sina Lando, isang anak ng mangingisda at mahilig sa mga misteryo. Jem, isang dalagang matapang at mahusay magbasa ng lumang kasaysayan. At ang kambal na sina Rogelio at Rafael, parehong tiklop tuhod sa takot pero hindi nagpapahuli sa hamon. Isang gabi, habang nagkakape sa kubo ni Lando, napag-usapan nilang muli ang mga tunog mula sa ilog. Narinig na naman ng tatay ko kagabi yung tambol ni Lando. Sabi niya, parang may sumisigaw na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Kailan pa kaya natin pupuntahan yon? Tanong ni Jem, sabay tiklop ng aklat tungkol sa mga lumang paniniwala ng mga Ilocano. Kung engkanto yan, baka nagpaparamdam sila. Baka may dahilan. Kung engkanto, edi delikado. Ayoko ng ganyan, sigaw ni Rogelio. Baka pag sinundan natin, di na tayo makauwi. Di huwag ka sumama, sabay tawa ni Rafael. Pero ako, gusto ko ring makita kung totoo ba yang mga kwento. Napagdesisyonan nilang pumunta sa ilog ng 11:00 ng gabi, oras kung kailan pinakamatindi raw ang mga tunog. Pagdating nila sa pampang, malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Walang ibang tunog kundi ang mahinang pagdaloy ng tubig at ang huni ng mga kuliglig. Pero matapos ang ilang minuto ng katahimikan, bigla itong naputol. Boom! 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 Sunod-sunod ang tunog ng tambol. Tila ba mula sa kailaliman ng lupa. Kasunod nito ang hiyaw. Hindi sigaw ng tao, kundi parang alulong na may lungkot at galit. Napakapit si Rogelio sa braso ng kakambal. Si Jem ay agad hinugot ang kanyang maliit na recorder habang si Lando ay tila hinihila ng kagustuhang tuklasin ang pinagmulan. Doon may ilaw sa kabilang pampang.
Sigaw ni Lando. At sa di kalayuan, sa gitna ng mga aninong gumagalaw, may namataan silang mga nilalang na hindi tao. Matatangkad, mapuputla ang balat. May mahabang buhok na umaabot sa lupa. Nakasuot sila ng lumang kasuotan. Para bang mga mandirigmang mula sa panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Ang bawat hampas ng tambol ay sinasabayan ng sayaw. Isang ritual ng sinaunang lahi. Hindi tayo nakikita. O baka hindi nila tayo pinapansin, pulong ni Jem. Pero parang may nawawala sa ginagawa nila. Sa gitna ng sayaw, may isa sa mga engkanto ang huminto. Tumingala, humakbang papunta sa gilid ng tubig at tumingin diretso sa kanila. "Run!" sigaw ni Lando. Ngunit sa halip na tumakbo, tila napako sa lupa ang katawan nila. Nakakakilabot ang mga matang iyon. Walang itim, puro puti at malamig na parang yelo. "Mga tagalabas!" sigaw ng engkanto. Ngunit ang boses nito ay hindi nagmula sa bibig, kundi direkta sa isip nila. "Bakit kayo naririto?" Dahil sa takot, napatiklop si Rafael sa lupa. Si Jem, bagamat nanginginig, sumagot, "Gusto lang naming malaman kung bakit may ingay gabi-gabi." Tahimik ang paligid. Huminto ang tambol. Lahat ng engkanto ay lumingon sa kanila. Isang matandang engkanto ang lumapit. Ang balat nito ay parang pinaghalo ang kahoy at balat ng tao. May dalang tungkod na kumikislap sa dulo. Bawat hampas ng tambol ay alaala. Sabi nito, bawat sigaw ay boses ng mga nawala. Ang ilog na ito ay dating labanan ng aming lahi laban sa mga dayuhang pumatay sa aming diwata. Lumingon ito sa mga kabataan. Pinili kayong makakita dahil kayo ang huling may dugong nag-uugnay sa amin. Napatingin si Jem kay Lando na tila nahintakutan. "Ano daw?" bulong ni Rafael. "Mga kaibigan," sabi ng matandang engkanto, "ang lakas ng tunog ay di para takutin kayo, kundi para gisingin ang dugo sa inyong lahi. At ngayon na narito kayo, hindi na kayo maaaring basta-basta umalis." Muling tumunog ang tambol, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas, mas masakit sa tainga at may kasamang ilaw na nagmumula sa ilog mismo. At sa gitna ng tambol, sigawan at liwanag, unti-unti silang nilalamon ng anino ng nakaraan. Hindi na nila maramdaman ang lupa sa kanilang paanan. Tila ba kinakaladkad sila ng malamig na hangin papalayo sa kasalukuyan. Ang paligid ay unti-unting naglaho. Napalitan ng mga kulay, abong usok at pulang liwanag na tumatanglaw mula sa mga apoy na nakahilera sa gilid ng isang malawak na entablado ng gubat. Sa gitna nito, may dambuhalang tambol na ang balat ay tila gawa sa balat ng hayop o tao. Hindi nila masabi. Nakapaligid dito ang daan-daang nilalang na kagaya ng mga nakita nila kanina. Mapuputi ang balat, mahahaba ang buhok, at may matang walang itim. Panahon na, ani ng matandang engkanto, hawak ang kanyang kumikislap na tungkod. Ang mga tagapagmana ng aming kwento ay narito na. Sila ang magtatapos ng siglong pagtugtog. "Hindi namin alam ang sinasabi ninyo," sigaw ni Lando habang pilit na sinusubukang lumayo. "Bakit kami? Anong kinalaman namin sa inyo?" Sumenyas ang matanda. Mula sa likod niya, lumabas ang 4 na engkantong may dalang salamin na gawa sa itim na bato. Isa-isa, inilapit ito sa mga kabataan. Sa salamin,
nakita nila ang mga imahe ng sarili nilang mga ninuno. Isang matapang na babaylan na kamukha ni Jem. Isang mandirigmang may arnis na kapareho ng mukha ni Lando. Kambal na tagapagbantay ng ilog na tila anino ni na Rafael at Rogelio. Kayong apat ay mga apo ng mga tagapagtanggol ng ilog Bantay Daga, paliwanag ng matanda. Noong panahon ng pananakop, ang mga ninuno ninyo ay humarang sa mga mananakop na nais kunin ang ilog na ito dahil sa nakatagong daloy sa ilalim nito. Anong daloy? Tanong ni Jem. Enerhiya, sagot ng Engkanto. Daloy ng lakas na nagpapalakas sa aming mundo at sa inyo ring mundo. Kaya't binantayan ito ng inyong angkan. Ngunit nang kayo'y malimot sa kasaysayan, kami naiwang umaasa sa tunog ng tambol upang maalala. Bawat gabi pagpapaalala. Ngunit ngayong narito na kayo ang susunod na tagapangalaga. Hindi kami handa, mahinang sabi ni Rogelio. Walang sino mang handa, sagot ng matanda, hanggang marinig nila ang kanilang sariling tambol ng panawagan. Mula sa gitna ng bilog, lumitaw ang isang altar na gawa sa ugad ng punong kahoy. Inilapag doon ang 4 na batong kumikislap sa asul, pula, ginto at itim. Isa para sa bawat isa sa kanila. Piliin ninyo ang inyong bato. Sa pagpili, tinatanggap ninyo ang tungkulin. Si Lando, ang unang lumapit, kinuha ang pulang bato. Pagkakapit pa lang niya rito, nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib at biglang naaninag ang imahe ng kanyang ninuno, isang mandirigmang may hawak na sibat na apoy. Sunod si Jem. Kinuha niya ang asul na bato at agad lumutang sa kanyang paligid ang tubig mula sa ilog, sumasayaw sa hangin. Mula sa likod niya, isang babaeng babaylan ang bumati sa kanya. May hawak na sungay ng kalabaw na may likido. Ang kambal ay sabay na lumapit. Kinuha ni Rafael ang itim na bato at si Rogelio naman ang gintong bato. Sa sandaling mahawakan nila ang mga ito, sumiklab ang paligid ng liwanag at nagsimulang mag-iba ang kanilang anyo. Sa mata ng mga engkanto, nagsimula ng lumiwanag ang katawan ng 4, unti-unting nagkakaroon ng tatak ng sinaunang lahi sa kanilang balat. Sa pagbubuklod ng 4, muling mabubuhay ang Bantay Daga. Ngunit tandaan ninyo, hindi lamang kami ang nagbalik, maging ang mga nilalang sa ilalim ay muling gumagalaw. Mula sa ilog, nagsimulang umalo ng tubig kahit walang hangin. Bumuka ito at naglabas ng matinding amoy ng bulok at asupre. Tumindig ang balahibo ng mga kabataan nang marinig nila ang malalalim na ungol, hindi tambol, kundi tunog ng malalaking hayop o nilalang na gumagapang mula sa ilalim. Ano yon? Sigaw ni Rafael sabay atras. Ang mga minlauga, sagot ng isang engkanto. Mga nilalang na isinumpa ng diwata at tinaboy sa ilalim ng ilog. Ngunit sa paglimot ng inyong lahi, unti-unti silang nakalabas. At ngayong bumalik na kayo, kailangan ninyong harapin ang mga kalaban ng inyong ninuno upang hindi tuluyang kainin ng dilim ang buong Ilocos. Biglang lumindol, ang tambol ay bumilis ang tugtog. Tila tumutugma sa pintig ng puso nila. Naglabasan ng mga minlauga, malalaki, kulay, putik, may mga sungay at matang pula. 1, 2, 3, hanggat sa mapuno ang paligid ng daan-daang nilalang. Handa na kayo, wika ng matanda. Ngunit tandaan ninyo, ang lakas ay hindi lang sa bato.
Nasa loob ninyo ang sigaw ng inyong lahi. Ilabas ninyo ito. Sabay silang sumigaw. Mula sa kanilang mga katawan, sumiklab ang liwanag. Si Jem ay napalibutan ng tubig na parang espada. Si Lando ay tinupok ng apoy na hindi nakakasunog. Ang kambal ay nagmistulang aninong mabilis at matalas. Sa unang pag-atake ng mga Minlauga, nagkaroon ng banggaan ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng engkanto. At sa bawat hampas ng tambol, sa bawat sigaw ng sigwa, muling nabuhay ang lakas ng mga tagapangalaga ng Bantay Daga. Nagkagulatan ang paligid sa unang sigaw ng mga nilalang mula sa ilalim ng ilog. Ang lupa ay kumulo, ang hangin ay kumiskis, at ang tubig ng Bantay Daga ay biglang umalimbukay na parang may pumipilit lumabas mula sa kailaliman nito. Tumataas na ngayon ang tubig, bumubula, nagliliwanag sa ilalim. Tila may sariling buhay. Ang unang tumalon sa gitna ng labanan ay si Lando. Bitbit ang pulang bato na ngayon naging sibat na may apoy. Hinampas niya ang unang Minlauga na lumitaw sa kanyang harapan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang habang tinupok ito ng apoy. Ngunit sa bawat isa niyang napapatumba, dalawa pang halimaw ang sumusulpot. Walang katapusan! Sigaw niya habang patuloy na lumalaban. Mula sa kanan, si Jem ay tumayo sa ibabaw. Ng isang bato, ang kanyang kamay ay inangat at mula sa ere ay bumagsak ang 3 alon ng tubig na may hugis ahas. Binalot nito ang mga Minlauga, isinakal at winasak ng presyur. Hindi tayo pwedeng malunod sa dami nila, sigaw niya. Gamitin natin ang daloy. Anong daloy? Tanong ni Rogelio habang umiiwas sa atake ng isa sa mga Minlauga. Ang kanyang gintong bato ay nagmistulang espadang liwanag. At sa tuwing isasaksak niya ito, naglalabas ng tunog ang katawan ng halimaw. Tunog na parang kampanang basag. Sa gilid, si Rafael ay halos hindi na makita. Ang kanyang anyo ay naging anino mabilis naglalakbay sa dilim. Kadaikot niya sa katawan ng kalaban, may itim na usok na lumalabas at pinapahina ang mga ito. Ang kanyang mga mata ngayon ay kulay abo, tila sinasaniban ng sinaunang tagapagtanggol. Mula sa itaas ng bundok, sumigaw ang matandang engkanto, "Gamitin ninyo ang tambol!" Tanging ang tambol ang makakapagbukas ng daloy ng kabuuan. Napalingon ang 4 sa dambuhalang tambol sa gitna ng gubat. Walang ibang tumutugtog dito kundi ang espiritu ng isang engkantong mandirigma. Hindi siya nakikita ng mata ng tao, ngunit lumilitaw sa mata ni Jem. "Doon!" sigaw niya. "Kailangan nating palitan ang nagpapatugtog. Kailangan nating kontrolin ang himig." Habang patuloy ang laban, si Lando at Rafael ay nilinis ang daan patungo sa tambol. Habang ginagawa nila ito, biglang lumindol. Mula sa ilog, lumabas ang pinakamatandang Minlauga. Mas malaki sa mga nauna, may 6 na paa, 2 ulo at katawan na parang nilikha ng usok, putik at bangkay. Siya ang pinuno! Sigaw ng matanda. Siya ang halimaw na tumakas sa pagsunog ng diwata. Ang kanyang pangalan ay Salimbuwang. Sa pagkabigla, umatras si Rafael, ngunit hinila siya ni Rogelio. Hindi na tayo maaaring umatras. Kung ngayon pa lang tayo titigil, sayang ang lahat ng dugo ng mga ninuno natin. Muling sumigaw si Lando at pinukol ng apoy ang paligid ng halimaw. Habang si Jem ay umakyat na sa dambuhalang tambol.
Doon niya nakita ang anyo ng espiritu, isang engkantong babae. May pakpak na parang mula sa puno at may buhok na gawa sa ulap. Diwata, bulong ni Jemdot. Ngumiti ang diwata at lumapit sa kanya. Kung kaya mong hawakan ang himig, kaya mong buksan ang daloy. Ipagpatuloy mo ang tugtog. Bigyang sigla ang lupa, tubig, hangin at apoy. Sa unang hampas ni Jem ng tambol, kumulog sa langit. Sa ikalawang hampas, ang lupa ay nagbitak sa paligid ng mga minlawga. Sa ikatlong hampas, mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang mga nilalang nakakampi, mga elementong bantay ng kalikasan na matagal nang nakalibing. May lalaking gawa sa bato, isang ahas na gawa sa tubig, isang tandang na may apoy sa buntot, at isang babaeng binabalot ng hangin. Pinalibutan nila ang apat at nagbigay ng lakas sa bawat isa. Lalong lumakas si Lando. Ngayon, ang kanyang sibat ay may 3 ulo ng apoy at sa bawat pagtusok may naglalakihang sanga ng punong kahoy na tumutubo mula sa kalaban. Si Rafael, hindi na lamang anino, kundi tila kabayo ng gabi, mabilis at may buntot ng ulap. Si Rogelio ay naging isang mandirigmang kayang tumalon mula sa puno patungo sa kalaban na parang kidlat. Si Jem ay patuloy sa pagtugtog habang ang tambol ay naglalabas na ng liwanag na kulay bughaw at puti. Muling sumigaw si Salimbuwang. Tila sinasaktan siya ng tugtog. Itigil ang himig na iyan. Dumadagundong ang boses ng halimaw. Hindi! Sigaw ni Jem. Panahon na para tapusin ka! Sa sabayang atake ng apat, sibat ng apoy, tubig na umikot at sumakal, aninong lumipad at pumasok sa katawan ng halimaw, at liwanag na bumasag sa langit. Napaluhod si Salimbuwang. Nang hina ito, at sa huling hampas ng tambol, ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang putik na natutuyo sa araw. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, tila kampana at tambol na sabay. Ang lahat ng nilalang ay napatigil. Ang ilog ay unti-unting naging kalmado, lumapit ang matandang engkanto. Ang daloy ay naibalik. Ang bantay daga ay muli nang ligtas. Ngunit ang tungkulin ay hindi nagtatapos sa laban, kundi sa pag-alala. Napalingon ang apat sa isa't isa, pagod, sugatan, ngunit buhay. Simula pa lang pala ito, bulong ni Lando. Lumapit si Jem sa tambol, pinatong ang kanyang kamay. Ang tunog ay hindi para takutin ang tao. Ito ay panawagan, isang babala, isang paalala. Babalik ang mga minlawga, ani Rafael, kapag ang mga tao'y muling nakalimot. Kaya't nagpasya silang apat na manatiling tagapangalaga ng ilog. Sa ilalim ng mga bituin, sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang agos ng bantay daga sa dati nitong sigla. Ngunit sa hangin, kung makikinig ka ng mabuti, may natitirang alingaw-ngaw. Boom! 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 Hindi bilang babala, kundi paalala na ang lakas ng tunog ay walang hanggan. 2 linggo na ang lumipas mula nang manaig sila Lando laban sa mga nilalang ng ilog. Sa unang tingin, tila bumalik na sa normal ang lahat. Ang hangin sa Ilocos Norte ay muli ng sariwa. Ang ilog bantay daga ay naging malinaw at payapa. Ngunit sa puso ng apat, batid nilang hindi pa ito ang wakas. May mga aninong gumagalaw pa rin sa paligid tuwing gabi. Mga aninong walang laman. Ngunit may bigat na kayang pasanin ang buong alaala ng nakaraan. Napansin mo ba ito? Tanong ni Jem
habang hawak ang lumang mapa na nakita nila sa kuweba ng mga engkanto. Itong bahagi ng ilog hindi natin narating noon. May bahagi dito na tinatawag na pusod ng daloy. Tumango si Rafael. Naalala ko yan, doon daw lumulubog ang lahat ng enerhiyang hindi balanse. Pero hindi natin napuntahan dahil nag-iba ang anyo ng ilog. Ngayon na muling tahimik, pwede na siguro nating puntahan, sabi ni Rogelio habang pinapasa-pasa ang gintong bato sa daliri. Naglakad silang apat papunta sa lugar. Sa kabila ng katahimikan ng ilog, ramdam nila ang bigat ng paligid. Sa bawat hakbang, parang lumalalim ang lilim ng mga puno. May tunog ng kuliglig at tiktilaok, ngunit sa ilalim nito ay may tunog na halos hindi marinig. Isang malalim at mabagal na tibok. Boom! 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 Pagsapit nila sa pusod ng daloy, tumambad sa kanila ang isang malalim na hukay sa gitna ng gubat. Pinaliligiran ng mga ugat ng puno na tila pilit na itinatakip sa isang bagay. Sa gitna ng hukay ay may bato, itim, makintab, at may ukit ng mga mata na nakapikit. Anong klaseng bato to? Tanong ni Lando habang palapit. Hindi lang to basta bato, sagot ni Jem. Ito ang biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa itim na bato, may lumabas na malamig na liwanag na kulay lila. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Wala na ang gubat, wala na ang ilog. Nasa gitna na sila ng isang malawak na kapatagan ng abo. Sa di kalayuan, may mga anino na nakatayo, hindi gumagalaw. 1, 2, 10, 100. Mga anino ng mga nawala ng daloy, bulong ng tinig na hindi nila makita. Silang mga nakalimot, silang mga nagsakripisyo, silang mga itinakwil. Mula sa gitna ng kapatagan, lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, nakasuot ng balabal na gawa sa usok, at ang mukha ay may takip na balat na tinahi ng hibla ng buhok. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang mahabang baston na may buntot ng kampana. Ako si Alingaw-ngaw, ang tagapagtago ng mga alaala. Kayo ang sumira sa takda. Kayo ang bumuhay sa tambol. Kayo rin ang magpapasya kung mananatili ang daloy o tuluyang malulusaw. Hindi namin alam kung ano ang ibig mong sabihin, sigaw ni Rafael. Hindi lahat ng tagumpay ay may gantimpala. Minsan may kapalit. Lumakad si Alingaw-ngaw palapit. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay lumalalim at ang mga anino sa paligid ay nagsisimulang gumalaw. Ang 4 na bato na hawak ninyo ay bahagi lamang ng 8. Napakunot noo si Rogelio. 8. Akala namin kami na ang huling tagapagtanggol. May 4 pang nawawala. At kung hindi sila maibabalik sa oras, ang daloy ay magiging sugat, hindi agos. Biglang lumitaw sa ere ang imahe ng 4 pang simbolo. Isang berdeng mata, isang puting sungay, isang kulay abong puso, at isang dilaw na palad. Ang mga ito ay itinatago ng 4 na nilalang. Mga engkantong itinakwil, sapagkat pinili nilang gamitin ang daloy para sa sariling layunin. Nasaan sila? Tanong ni Jem. Tanging ang tambol ng paglalakbay ang makapagtuturo ng daan. Ngunit mag-ingat kayo. Bawat hakbang papalayo sa ilog ay hakbang palapit sa dilubyo. Biglang bumalik sa normal ang paligid. Nasa pusod ng daloy pa rin sila. Ngunit ngayon, ang itim na batong may mata ay bukas na. At sa loob nito ay may nakarolyo na telang may lumang sulat na tila iniwan ng diwata. Sa bawat tunog ng tambol, isang nilalang ang ginigising. Kung hindi matutunan
Ang tune ay nahimig, ang tunog ay magiging sumpa. Kinabukasan, bumalik sila sa lumang kuweba kung saan unang nagsalita ang tambol. Dito, binuksan nila ang tela at nabasa ang mga tagubilin. Nasa harapan nila ngayon ang pagsubok ng 400, 4 na direksyon, 4 na nilalang, 4 na sangkap ng daloy na nawawala. Sa hilaga, ang mata ng mapanlikha. Isang engkantong kayang lumikha ng ilusyon at panaginip. Sa silangan, ang sungay ng matanglawin. Isang nilalang na dating tagapagtanggol, ngunit nabaliw sa lakas. Sa timog, ang pusong nagtaksil, isang engkantong umiibig sa tao at ngayoy may lahing halo. Sa kanluran, ang palad ng dilim, ang engkantong nawalan ng pangalan at ngayoy naninirahan sa multong katawan. Nagkatinginan ang 4. Kailangan nating simulan ang paglalakbay, sabi ni Jem. Alin ang unang pupuntahan natin? Tanong ni Rogelio. Tahimik si Lando. Humawak siya sa kanyang pulang bato, saka tumingin sa langit. Simulan natin sa hilaga, sa mata ng mapanlikha. Pero mag-ingat tayo dahil hindi lahat ng nakikita ay totoo. Muli, narinig nila ang tambol. Dot boom! 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 At sa bawat tibok nito, alam nilang unti-unti ang mundo ng tao at engkanto ay muling nagsasalikop. Hindi, paman sila nakalalabas ng kabundukan ng Ilocos, nagsimulang magiba ang ihip ng hangin. Ang mga puno sa hilagang bahagi ng kagubatan ay tila umiikot sa iisang direksyon. Pilit na itinutulak ang sinumang lalakad pahilaga. Ang lupa ay namamasa kahit walang ulan. At sa bawat hakbang ng 4, isang malamlam na tinig ang naririnig nilang bumubulong paulit-ulit. Kilalanin mo ang iyong iniisip, sapagkat siya rin ang iyong kalaban. Ramdam niyo ba yon? Tanong ni Rafael habang pinupunasan ang batik ng hamog sa kanyang leeg. Parang may boses na nanghihimasok sa utak ko. Hindi lang ikaw, sagot ni Jem. Habang hawak ang kanyang tambol na ngayon, ay hindi na basta instrumento. Ito'y may sariling pulso at tila umiindayog sa direksyong sinusundan nila. Paglampas nila sa ika-4 na punong may ugat na nakabaliktad, nakarating sila sa isang patag na bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang isang malaking salamin. Matangkad na parang puno, kulay pilak at walang aninong makikita sa harapan nito. Sa halip, ang makikita mo ay ang sarili mong guni-guni. Isang bersyon mo na mas payapa, mas malakas o mas takot. Yan na ang sinasabi sa tela, bulong ni Rogelio. Ang salamin ng inisip. Dito nakatira ang engkantong may mata ng mapanlikha. Habang nakatayo sila sa harap ng salamin, biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa likod ng salamin, unti-unting lumabas ang isang nilalang. Payat, may mga pakpak na parang mula sa alikabok ng buwan. At ang kanyang mata ay walang itim, puro puti lang. May suot siyang belo ng ulap at ang kanyang tinig ay malamig na parang niebe sa disyerto. Kayo ang mga napili upang tukuyin ang totoo. Ngunit ang tanong, alam niyo ba kung sino kayo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lando. Mahigpit ang hawak sa kanyang pulang sibat. Ang inyong mga alaala ay mahina. Ang inyong mga paniniwala ay batay sa takot. Dito, ang inyong kahinaan ay magiging laman ng aking mundo. Itinaas ng engkanto ang kamay
at ang salamin ay biglang nabasag sa maliliit na tipak. Ang mga tipak ay umikot sa paligid at naging mga salamin ng iba't ibang mundo. Isa para kay Jem, isa kay Rafael, isa kay Lando, at isa kay Rogelio. Isa-isa silang nilamon ng kani-kanilang salamin. Sa mundo ni Jem, nagising siya sa loob ng isang lumang bahay na puno ng aklat, papel at mga sirang instrumento ng musika. Nakita niya ang sarili niyang ina, matagal nang patay, nakaupo sa lumang silya at hawak ang tambol. "Anak, bakit mo pinili ang giyera kaysa sa tahanan?" "Hey, hindi ito totoo," bulong ni Jem. "Imahe lang to, hindi na ikaw yan." Ngunit habang tumatagal, mas tumitibay ang imahen. Ramdam niya ang amoy ng pagkain, ang yakap ng kanyang ina, ang katahimikan ng isang mundong matagal na niyang iniwan. Sa mundo ni Rafael, nasa isang madilim na kalsada siya. Walang liwanag, maliban sa mata ng isang batang lalaki na palaging nasa gilid ng kanyang panaginip, ang batang kapatid na namatay sa sunog habang hindi siya nakaagapay. "Bakit hindi mo ako niligtas, kuya? Hindi ko kaya. Wala ako noon. Lagi kang wala. Palagi kang anino sa buhay ng ibang tao. Kailan mo pa ako mapapansin?" Sa mundo ni Lando, nasa gitna siya ng palayan at nakita niya ang sarili niyang ama. Isang lalaking palaging galit, palaging nanunumbat, at hindi naniniwala sa kanya. "Lakas ng loob mong magdala ng apoy, apoy din ang sumira sa pamilya natin." Hindi siya makasagot. Pilit niyang pinipikit ang mata, ngunit bumabalik pa rin ang imahe. Hawak niya ang pulang sibat, ngunit wala itong lakas. Hindi ito sumasagot sa tawag ng kanyang galit. At sa mundo ni Rogelio, siya ay nasa simbahan, nakaluhod, at sa harap niya ay ang kanyang dating kasintahan, babaeng iniwan niya para maglingkod sa gubat at kalikasan. Ngunit ngayon, ang babae ay may pakpak ng engkanto at ang mga mata nito ay umiiyak ng itim na luha. Pinili mong iligtas ang mundo, pero sinira mo ang sarili mong mundo. Habang bumibigat ang kanilang mga dibdib sa mga guni-guni, may isang sinag ng liwanag mula sa tambol ni Jem sa kabilang mundo ang umalingaw-ngaw. Ang tambol ay naglabas ng tunog, isang tono na hindi malungkot, hindi rin masaya. Isang tono ng pagkilala. Boom! 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 Ang naririnig ko ay ako, bulong ni Jem. Hindi ito para sa kanila, kundi para sa akin. Kaya kong tanggapin. Sa bawat hampas ng tambol, ang kanyang mundo ay kumukupas. Ang kanyang inay naging abo, at ang bahay ay naging hangin. Sa huling tunog, nakabalik siya sa labas ng salamin, nakaluhod, at may hawak na isang bilog na bato na kulay berde, ang mata ng mapanlikha. Isa-isa ring nabasag ang mga ilusyon ni Lando, Rafael at Rogelio. Sa pagtanggap nila sa sarili nilang kahinaan, nabuwag ang panlilinlang. Muling bumalik ang tunay na gubat at sa gitna nila ay nakatayo ang engkantong maputla. Ngayon ay may ngiti sa labi. Isa na lang akong tanong, alam niyo na ba kung sino kayo? Sabay-sabay silang sumagot, "Oo." Ngumiti ang engkanto at binigay kay Jem ang huling bahagi ng kanyang mata. Isang manipis na kristal na kailangang ilagay sa tambol. Ngayon, may isa na kayong bahagi ng kabuuan, ngunit ang paglalakbay ay hindi lumalapit sa liwanag.
kundi lalo pang nilulubog sa dilim. Mag-ingat kayo sa silangan. Ang sungay ay matalas at ang nilalang na taglay ito ay hindi na sumasamba sa daloy, kundi sa sarili niyang batas. Tumango si Jem. Handa kami. Boom! 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 Muli, naglakad ang apat. Hindi na sila parehas ng apat na unang umalis. Ang mga hakbang nila ay mabigat, ngunit mas tiyak. Sa harap nila, ang daan ay papataas, papasok sa kabundukang tinatawag na pusong butas ng silangan, ang tahanan ng engkantong may sungay ng matanglawin. Habang paakyat sila sa pusong butas ng silangan, ramdam ng apat ang bigat ng paglalakbay. Hindi lamang dahil sa matatarik na bangin o madudulas na batuhan, kundi sa kakaibang presensya ng paligid. Ang mga ulap ay mababa, halos sumayad sa kanilang balat. Ang mga ibon ay hindi lumilipad kundi naglalakad, at ang mga puno ay baluktot, tila nagmamakaawang huwag daanan. Malapit na tayo, ani Rafael habang pinapahid ang pawis sa noo. Ramdam ko, hindi ito tulad ng nauna. Parang mas mabangis, mas buhay ang takot. Ang sinabi ng engkanto, ang tagapagdala ng sungay ay hindi tagapagtanggol. Isa siyang tumalikod sa daloy, sagot ni Jem. Pinisil ang tambol na ngayoy may nakakabit ng berdeng mata ng mapanlikha. Maya-maya, napadpad sila sa isang plataporma ng bato sa tuktok ng bundok. Sa gitna nito, may isang malaking batong bilog, tila altar, at sa palibot ay may mga lumang sibat, kalasag at balabal na naninilaw na sa alikabok ng panahon. Sa gitna ng altar ay nakaluhod ang isang nilalang. Matangkad, matipuno, may balingkinitang katawan at nakasuot ng sandatang mula sa pinagsama-samang buto ng hayop at bakal. May suot siyang maskara ng agila at sa kanyang ulo ay may nakaugat na dalawang sungay na tila ginawang bahagi ng kanyang bungo. Ako, si Kurbaga, anak ng liwanag at ulan. Noon, ako'y tagapagtanggol ng silangan. Ngayon, ako na lang ang nananatili para bantayan ang batas ng sarili kong paghatol. Tumayo siya at mula sa kanyang likod ay bumuka ang isang pares ng pakpak na gawa sa binutasang balat ng napatay na engkanto. Hindi ako binigyan ng parangal, kundi parusa. At kung dumating kayo rito upang kunin ang aking sungay, handa na ba kayong bayaran ang halaga ng pagpili ko sa sarili? Humakbang si Lando. Hindi kami narito upang hatulan ka, kundi upang kunin ang bahagi ng daloy na itinakwil mo. Huwag kang magkamali, anak ng apoy, sagot ni Kurbaga. Sa sandaling ipakita ninyo ang layunin, kayo ay susubukin hindi sa karhasan, kundi sa paninindigan. Itinaas niya ang isang kamay. Mula sa ulap ay bumagsak ang 5 liwanag at sa harapan ng bawat isa sa kanila ay lumitaw ang sariling anino nila na may sungay, isang bersyon ng sarili nilang puno ng kapangyarihan at kasakiman. Ang bersyon ni Jem ay may tambol na kayang pumatay ng engkanto sa isang hampas. Si Rafael ay may tabak na may dila ng apoy. Si Rogelio ay may gintong katawan na hindi tinatablan ng sugat. Si Lando ay may pulang sibat na bawat hampas ay nagpapabagsak ng kalikasan. Iyan ang inyong maaaring maging kung pipiliin ninyong talikuran ang daloy at yakapin ang lakas. Tanging kayong 4 lamang ang makapipili. Makikipaglaban ba kayo sa sarili o yayakapin ninyo ito? Tumitig si Jem sa kanyang makapangyarihang anyo.
Bakit mas kaakit-akit ang maling daan kaysa sa matuwid? Dahil ang matuwid ay masakit, ang tama ay hindi kaaya-aya, ngunit ang lakas ay mabilis, laging handa. Kung gayon, inilabas ni Jem ang tambol at tinapik ito ng 3 beses. Boom! 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 Kasabay ng huling hampas, sinugod ng 4 ang kani-kanilang anino. Ngunit ang labang ito'y hindi gamit ang lakas, kundi pagtanggi. Hindi nila nilabanan upang patumbahin. Nilabanan nila upang tanggihan ang tawag ng kapangyarihan. Sa bawat galaw ng kanilang anino, pinapakita ang buhay na mas madali, mas mayaman, mas may ginhawa. Ngunit tinatanggihan nila ito sapagkat alam nilang hindi ito totoo, hindi ito daloy, hanggang sa si Kurbaga ay napaluhod. Nakita niya ang kanyang sarili sa 4, mga nilalang na piniling manatiling totoo kahit masakit. Wala nang dapat na sungay na itago, kayo na ang huling daluyan ng katarungan. Inalis niya ang maskara ng agila at ibinigay kay Rafael ang isang puting sungay na kumikinang. Ilagay ito sa tabak ng tambol. Iisa lang ang himig ng katotohanan, ang hindi natatakot sa sariling kahinaan. Nang mailagay na ang sungay sa tambol, lumitaw ang 100 sa lupa, isang punit sa kalikasan na tila pintuan. Mula rito ay lumabas ang liwanag at ang tambol ay nagsalita. Ang susunod ay ang pusong nagtaksil. Sa timog, ang pag-ibig at pagkakanulo ay iisa. Maghanda, nagpasya silang magpahinga sa gilid ng bangin. Doon sa gitna ng katahimikan, may humuni sa hangin, tila iyak ng batang babae, tila dasal, tila panawagan. Lando, bulong ng tinig. Napalingon si Lando, ngunit walang tao. Lando, ako ito, si Amara. Napatingin siya sa isang punong aninong walang anyo, ngunit malinaw ang boses. Ako ang iniwang anak ng engkanto tao. Ako ang puso ng pagtataksil. Sa akin ninyo mararanasan ang pinakamatinding sakit. At kung kaya ninyo, doon ninyo makikita ang huling daloy. Ang 4 ay muling naglakad. Ngayon ay pababa na sa timog, patungo sa tinatawag na pusong nagtaksil. Isang lugar na halos wala sa mapa. Sinasabing kinalimutan na ng mga diwata at engkanto. Ang daan ay nababalot ng mapupulang bulaklak at ang hangin ay may halimuyak ng lanta at luha. Pagdating nila sa isang malawak na kapatagan, nakita nila ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Puti ang pintura ngunit kupas at bitak-bitak na ang mga pader. Sa harap ng bahay ay isang duyan na gumagalaw kahit walang hangin. At sa duyan ay may batang babae na nakatalikod. Siya na ba yun? Bulong ni Rogelio. Amara, tawag ni Lando, dahan-dahang lumalapit. Lumingon ang bata. Ang kanyang mata ay kulay abo, walang buhay, ngunit may luha sa gilid. Sa isang iglap, ang anyo nito ay nagbago. Mula sa batang walang muwang, naging dalagang engkanto na ang kalahati ng katawan ay ginto at ang kalahati ay abo. Ako ang bunga ng isang pagmamahalang ipinagkait, anak ng engkantong sumuko at ng taong hindi tumupad. Ako ang pusong niloko, iniwan, kinalimutan. Dumating kayo dito hindi upang iligtas ako, kundi upang harapin ang sarili niyong takot na kayo rin ay tatalikod sa tamang oras, sa tamang dahilan. Lumabas mula sa bahay ang mga aninong may mukha ng mga taong mahal nila. Ang ina ni Jem,
ang kapatid ni Rafael, ang kasintahan ni Rogelio at si Amara sa anyong tao para kay Lando. Lahat sila ay nagsimulang magsalita, hindi upang saktan, kundi upang akitin. Bakit hindi mo ako nilabanan? Tanong ng anino ng kapatid ni Rafael. Bakit hindi mo ako sinama? Bakit ka umalis? Tanong ng kasintahan ni Rogelio. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Bakit mo ako iniwan, Lando? Tanong ni Amara. Noon tayo'y iisa. Tayo ang daloy. Hindi agad nakaimik si Lando. Sa gitna ng kanilang mga tanong ay nagsimulang gumapang ang putik sa paligid. Mula sa lupa ay umangat ang isang higanting puso. Pintig ng pagtanggi, pintig ng pagkakanulo. Umuugong ito, tumitibok sa lakas ng panlilinlang. Tumayo si Jem, inilapag ang tambol sa lupa. Ito ang ating huling himig, hindi para sa kanila, kundi para sa katotohanan. Tumugtog siya. Minsan, muling bumigat ang hangin. Dalawa. Nagliyab ang tambol ng puting apoy. Pangatlo. Ang puso sa gitna ay pumutok, nagkalat sa hangin ang alikabok ng alaala. Sa bawat hampas ng tambol, naglalaglagan ang mga anino. Hindi na sila sumisigaw, hindi na sila nanunumbat, kundi tuluyan ng naglaho, kasabay ng kapatawaran. Lumapit si Amara sa kanila, ngayon ay nakangiti, payapa. Tapos na ang aking sakit. Ngayon kayo na ang bagong tagapagdala ng daloy. Hindi para kontrolin ang engkanto, kundi para ipagpatuloy ang balanse sa gitna ng liwanag at dilim. Inabot niya kay Lando ang huling piraso ng tambol. Isang pulang sintas na may sulat, ang lakas ay hindi laging pagsigaw. Minsan, ito ay ang katahimikan ng pagtanggap. Nang mailagay na ang huling piraso sa tambol, biglang sumabog ang liwanag sa langit. Umikot ang ulap. Naglakad ang apat paalis sa lumang bahay. Dala-dala ang tambol na buo na. At sa bawat hakbang, nila ay tila bumabalik ang sigla sa paligid. Muling sumisibol ang damo. Muling umaawit ang mga hayop. Tumigil sila sa tuktok ng burol kung saan tanaw ang buong Ilocos. Doon, ibinaon ni Jem ang tambol sa lupa. Nagbigay ng huling himig, hindi ng babala, kundi ng paalala. Isa, dalawa, tatlo, boom! 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 Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating kababalaghan mula simula hanggang dulo. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa walang hanggang lakas ng tunog dito sa Ilocos Norte. Huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pa nating kwento ng kababalaghan, katatakutan at kagila-gilalas. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam at magandang gabi!